meron pong kaganapan sa palasyo, lalong-lalo na itong reciprocal access agreement na ito sa pagitan ng Japan at ng Pilipinas. Ito po ba ay katumbas din ba ng tinatawag na Visiting Forces Agreement na meron tayo sa Estados Unidos? Tama po yun, no? Katumbas po siya ng yung DFA natin with Estados Unidos at kasama na ng Australia. So, tatlo to sa mga similar na agreement na pinasok natin sa with another country. Makikita rin po ba natin dito yung mga kondisyones na nakapalubos sa BFA, Professor? Ako, makikita po natin dito, actually, mas siguro pa mas specific kung mas maraming provisions kasi may konting pagkakaila siguro. Kita naman may gaya halimbawa ng jurisdiction doon sa mga sundalo, no, at na galing sa Japan na pupunta sa ating bansa, vice versa. So, halos lahat naman ng mga major na mga issues, no, na may kinalaman dito sa pagpasok ng in this case, na Japanese na soldier at mga civilian component nila na pupunta dito sa atin para dumalo sa mga exercise, military training at military exercises. Lahat ng pwedeng issue na ma-arise doon, pupasok ngayon at yung paglagi nila sa ating bansa for the duration of the cooperative military activity, yun covered naman itong RAA. Professor, meron lang po akong gustong itanong, yung timing. Habang nagsusumikap ang atin po namang mga diplomata para ma-lessen, sabi nga, yun nga, nagresulta sa statement ng de-escalation sa West Philippine Sea, ito ay sa pagitan ng pag-uusap ng China at saka ng Pilipinas dito sa tinatawag na bilateral consultative mechanism. Yung timing naman, bigla tuloy nag-react ang China na tinututulan itong RAA na pinasok natin with Japan, Professor. Anong nakikita nyo dito? Okay lang ito sa bahagi lang ito ng mga dynamics pagdating sa geopolitics? Well, siguro nga, no, may konting kasi mga ilang araw lang din yung pagitan mula nung yung ika-siyam na bilateral consultative mechanism sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Pero alam naman ng China na medyo matagal na rin yung negosasyon natin. Mula siguro Nobyembre ng nakaraang taon. At isa nga ito sa mga priority ng pamahalaan na gusto ng Administrasyong Marcos na maisapinal na. Kaya nga, kakirmahan na yung dalawang panig. Siguro nga, pwedeng tingnan ng iba na nakikipag-usap tayo sa China para maibsan ng tension dito sa West Philippine Sea. Pero yung ating, yung ating result pagdating dito sa pagpapalakas ng ating depensa at pakikipag-ugnayan sa mga bansa na maaari makapagbigay sa atin ng kakayahan, kasanayan, para palakasin yung ating sandatahang lakas. At syempre, i-increase yung ating deterrence dito, halimbawa sa West Philippine Sea, patuloy, So habang nakikipag-usap din tayo, may dialogo tayo with China, at the same time, yung investment natin sa ating AFP at sa ating deterrence, patuloy. So hindi naman din siguro yun parang contradiction. Kumbaga, yung dalawang bagay na yun ay dapat mahalaga at yun ay tinututukan ng pansin ng pamahalaan. Ito po bang pagkakaroon natin ng Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Japan at ng Pilipinas, hudyat ho ba ito na nagbabago na ang sistema ng Japan from self-defense force niya, yung anyo ng kanyang depensa, ano na ho ito? Nagbago na ho? At maaari ba kung self-defense, pwede bang offense o kung paano man? So ikatlo na pala itong RA, Reciprocal Access Agreement ng Japan sa ibang mga bansa, Australia, United Kingdom at Pilipinas, at ito nga po yung tinatawag na
RAA ho. May mga nagsasabi ho kasi na dahil nga sa nalumpo ang Japan noon pong ikalawang digmaang pandaigdig, isinara po niya ang kanyang depensa sa pamamagitan na lang ho ng self-defense force. Kaya naririnig po natin self-defense force. Pero ngayon po, kita niyo naman ang pagiging self-defense force ng bansang Japan o ang kanya pong armed forces, ayun nga po. Tama po yun. So, yung RA at pinamahang dalawang panig na pinasok natin at ng bansang Hapon, pangatlo na po ito, kasi pumasok na rin yung Japan sa similar na tingin with Australia at saka UK, yung mga nakaraang taon, So, nagbabago yung kanilang konsepto ng yung pagkapadala ng kanilang tropa sa ibang bansa. Before, kakatapos ng World War II, yung tinatawag na pacifist constitution ng Japan, very inward-looking sila, self-defense, natawag na hindi nga military, hindi army, pero itong mga nakalipas na taon, nakita natin na lumaki ang spending ng Japan pagdating sa depensa. Siguro yung appreciation nila ng nagbabagong security environment dito sa Asia, particular itong paglakas ng kakayahan at military spending nitong kapitbahay nila, yung China. Siyempre nakita rin naman natin na tayo at ibang bansa sa South Asia, particular sa issue ng South China Sea, na meron din kinakaharap na hamon sa Japan pagdating sa East China Sea. So nakita na may konti mga parallels, Kaya siguro yung ibang bansa, gaya na ng Pilipinas, tinitingnan itong pagbago ng defense security perspective ng Japan. Winelcome nila itong pagbago na ito kasi yun nga, ang Japan ngayon ang pangatlong bansa sa buong daigdig pagdating sa military spending. At siyempre, yung ganito klaseng development, mayroon ding potential na benefit para sa atin. Maaari nating natingnan yung Japan na isang alternative supplier para sa mga kagamitan ng mga pang-militar, At siyempre itong pinasok natin security partnership with Japan, maaaring magpatakas ng capacity na makatulong sa pagmodernisa sa ating AFP at siyempre yung kasanayan at kakayahan pagdating sa pag-responde dito sa security challenges natin, maaaring makatulong talaga yung ganitong klaseng arrangement. So meron na po tayong tawag diyan na security arrangement sa Estados Unidos, meron pa tayo sa Australia, meron pa po tayo sa Japan. May mga nakikita pa ba kayong incoming na mga security cooperation in the future, Professor? Kung di ako nagkakamali, Kamenji, alam ko na pag-uusapan na rin yung with France, alam naman natin pumasok sila ditong sa paligatan itong nakaraan lang, Mayo, For the first time, nagkaroon ng trilateral maritime exercises tayo, Estados Unidos at Francia, dito sa West Philippine Sea. Interesado sila mag-supply ng submarine sa atin. At yun nga, isa sa mga pinag-uusapan din, yung possible na DFA with Francia. Ito po, geared toward, tawag po sa pagpapataaso ng defense capability at capacity ng ating armed forces. Tama po yan, nakakakibat yung pagmodernisa ng ating AFP, pagdating sa mga kagamitan at pagdating na rin dun sa readiness at yung tinatawag na nilang interoperability, yung kasanayan na makipagtrabaho dito sa mga allied na o mga partner na military pagdating kung kinakailangan, kung mayroon mga regional na contingency or emergency. At yung the other side of the coin din naman ito ay yung tinatawag po na rin maaari tayong maging maipit naman tayo sakaling wag naman magkaroon po ng mga tinatawag na gusot o sigalot, Professor. Tama, kaya mainam na yung dalawang tinatawag natin, sabay yung ating dialogo, yung deterrence, yung diplomasya at depensa, So dapat hindi natin sinasantabi at bagkos pinapalakas natin yung ating linya ng komunikasyon sa lahat ng partido, particular na pagdating dito sa China, dito nga sa Asia natin sa West Philippine Sea,
para kumbaga yung signals na binibigay natin sa Beijing, malinaw na natatanggap na kumbaga handa tayo na sa diplomasya, na tayo sa mapayatong paraan para resolbahin, no? O i-handle itong issue sa West Philippine Sea. Pero handa rin tayo na depensahan, no? Yung ating interest dito flashpoint na ito. So, yun naman ay ginagawa naman ng karamihan ng mga bansa. So, sa atin siguro, dapat lang malinaw ang ating komunikasyon at syempre yung ating diplomatic front, no, na nandiyan pa rin at yun dapat din ay bigyan din ng karampatang atensyon, resources at syempre yung political support from the very top. Inyong napakinggan at natunghayan ang Defense Files. Hanggang sa muli, maraming salamat po.